Ano kahalagahan itong mga, kinonfirm kanina ng AMLAC 'no? Simulan natin dito sa 6.7 billion pesos na suspicious bank transactions. Alam mo mabigat 'yun kasi ang unang tanong do'n, saan nanggaling lahat 'yun? 'Di ba? Mm. Kasi ano ba yung talagang trabaho nila? Ang trabaho nila, mga abogado sila. Anong trabaho nila? Vice mayor, mayor, vice president, no, ang pangalang pangulo. Meron silang mga negosyo, no, sa Davao City. So, kahit pagsamasamahin 'yon at kahit assume natin halimbawa na kumita kahit papaano yung pong mga negosyo, but nakita sa financial statements kanina na hindi po yung kumikita, paano dumaan yung ganong kalaking pera at lumabas yung ganong kalaking pera sa bank account? Una, ni Vice President Sara lang po over the course of 2006 hanggang 2025, no? Yun yung unang tanong. Ganun din yung tanong kay Attorney Mans, no? Kasi malaki din ho yung pinag-usapang accounts, kaya nga pumalo ho talaga ng 6.7 billion ho yung 6.7 billion. 6.7 billion po yung total transactions eh. Di ba? So, mabigat ho talaga yun. Kasi nga, ang paliwanag ho ng mga supporters ho ng pangalang Pangulo, hindi, ano naman yan, pinagsama yan kasi na pumasok at lumabas eh. Pero that's beside the point eh. Ang unang tanong, sa papaanong paraan ho, pumapalo yung pong, halimbawa na lang, I think meron pong taon na ang pumasok po sa accounts ni Vice President Duterte, 700 million total transactions. Tapos yung pong net worth po niya noon, ano pa yun eh, vice mayor lang ho siya noon. Pero pumasok po yun doon sa kanya pong bank accounts. No? So, papaano ho natin yun ipapaliwanag? So, doon pa lang, major red flag, and doon pa lang, tingin ko unexplained wealth na ho talaga yan. Okay, kasi 'di ba sa stage na ito ng impeachment hearing or proceedings, ang i-establish yung probable cause. Do you think at least based on what was revealed earlier, you've reached that threshold, at least you satisfied that requirement? Well, on the question of unexplained wealth, tingin ko, orders of magnitude, yung pong pagkakapakita ng probable cause ho to impeach on the basis of unexplained wealth and SALN violations. Okay, dito pala doon sa mga nagtatanong kanina 'no, bakit daw bank transactions yung, sinagpina ng komite? Hindi yung specific bank accounts to be able to establish kung magkano ba talaga yung halaga na meron yung Vice President? Malaking bagay po 'yun kasi siyempre una, yung pong bank accounts, bangko ho yung kausap doon, no? So, covered ho tayo ng bank secrecy law. So, hindi ho 'yun pa yung MODA at this point, no? Kasi AMLC hindi ho yan kasama doon sa mga covered institutions ng bank secrecy law. Pero again, like what you had stated, tingin ko naman ho that is sufficient evidence already na hindi ho totoo na mababa lang ho yung kaperahan ng ating pong pangalang Pangulo, kahit kasama po yung asawa niya, hindi ho totoo na ang tunay na picture ng kanya pong net worth noong 2024 ay 88 million lang po. Yun yung pinakamalaki niya 'no, so basically 88 million in 2024 salary niya, lumobo from 7.2 million na dineclare niya noong 2007. So, Tama. wala ba kayong nakita na kahit papaano anything that could remotely justify, the increase in her net worth? Wala eh, kasi nga ang pwede hong pagkuhanan doon yung supposedly yung mga paliwanag ho ng supporters na hindi, meron naman niyang negosyo. Meron naman niyang ice plant eh. Pero kahit po yung FS na ice plant, parang maliit lang ho yung kita kung hindi pa hulugi eh. Di ba? So, kahit po on that point, talagang may problema. No? Yung po nga mga datos at yung pagkakalista ho ng mga kayamanan po ni Vice President Duterte. Okay, of course you're doing this as part of the impeachment proceedings, pero you're not precluded or the other government agencies are not precluded from using this information to, let's say, pursue other cases against the Vice President, hindi ba? Wala. Ano ho yan? Talagang pwede hong gamitin ito pong mga information po na ito dito po sa kung ano man hong proceedings that they would want to undertake. So, for example, 2009, I'm looking at the table. 2009, ang total transactions po niya ay 704 million. No?
ang kanya pong net worth ay 18 million lang. And sige, we can be a bit kumbaga, ilagay lang ho natin yung mga inflows lang ho. Huwag na natin isama yung mga lumalabas. Kasi inflows, ibig sabihin ho, yung talaga pumasok lang ho. Huwag natin i-consider yung lumabas, no? Pagka ho, pinag-usapan lang ho natin yung pumasok over the course of 2006 to 2022, ang pumasok po 1.5 billion eh. So kahit yun ho yung pag-usapan natin, ang main na tanong po, paano yung nakuha? Saan ang galing yun? Hindi ba? So, pagka ho pinagtapat-tapat natin, halimbawa na lang, 2007, ang kanya pong net worth noon, as stated in Salen, 7.2 million. No? So, nung 2007, ang pumasok po sa kanya pong mga bank accounts, 105 million pesos. No? So, saan ho hinugot po yung pera na yun? Di ba? So, yun po yung kailangan po ipaliwanag. But, siguro, I'd like to address also yung sinasabi naman ho ng supporters ng Pangalawang Pangulo, even in Congress, na dapat nang pinag-uusapan lang natin dito, 2022 to 2025, kasi yan ho yung nakaupo siya eh. So, ang gusto nila pag-usapan lang na total transactions, 41 plus 4 plus 13. And plus 1 million. In millions po ito. Basically, to protect her and defend her na, hindi, modest lang naman yung mga transactions eh. Nung pong panahon na siya po ay pangalawang pangulo. Pero hindi ho yun yung point eh. That's in fact parang panlilin lang sa mga tao. Kasi important ho yung look back to the original year, like 2005. Kasi dyan ho ma-establish yung actual current net worth today. Hindi ba? Hindi naman pwedeng sa 2022 to 2026, net worth lang ho yung bubuuin natin. Bakit? Kailan ba siya nagsimula magtrabaho? Hindi naman siya nagsimula magtrabaho lang po ng 2002 eh. Di ba? So doon natin makikita kung talagang truthful yung pong reporting doon po sa each and every year po na required po siya na mag-file po ng SALN. Okay, so dito basically pwede naman kasuhan yung Vice President din, outside of the impeachment proceedings, let's say, no, in the future. Kasi hindi truthful yung declaration sa kanyang SALN. Pero nga, given the jurisprudence dito sa yung history nitong pagpapanagot using the impeachment process, gaano kalakas ang nakikita nyo pagdating dito sa findings, at least ang committee at this stage, dito sa kanyang SALN? Kasi ito rin yung ginamit against a former Chief Justice eh. Nung panahon po ni Chief Justice Corona, ang pinag-usapan lang ho natin noon, milyon eh. Ayun no, pinag-usapan ho natin. Opo, may mga sasakyan, hindi naman ho billion yun. Ang pinag-usapan ho natin ngayon, inflows na lang, wag na natin sabihin yung total transactions. Inflows, 1.5 billion eh. So, how can the Vice President actually explain that staggering amount? O sige, maging mapagpatawad, no? Pag-usapan na lang natin investment-related activities niya. Ang investment-related activities po niya, ang inflow po ng 327 million. Paano naman, malayo pa rin yun sa 88 million eh. Hindi ba? So, even whichever metric na pag-usapan natin, total transactions, inflows, investment activities, hindi pa rin ho talaga siya mag-aabot-abot doon sa kanya pong stated net worth for 2024. Okay, dito sa investment-related activities, no? Ano yung mga ito? Dun sa mga findings ninyo? Iba-iba yung pong investment-related activities. So meron silang mga bonds, no? Meron silang mga time deposit, no? Malaki yung mga time deposit placements so nila, may mga 109 million yung pong time deposit. Ganina. So ibig sabihin, yung time deposit ko kasi maganda malaman din natin kailan ba yan ginawa. Kasi kung halimbawa ginawa yan for 2019 to 2024 kung saan wala siyang, sabi niya, wala siyang cash on hand sa bank, o di underreporting na naman po yun, di ba? If the time deposit was undertaken po noong 2019 to 2024. So we have to check further. Okay, ito nga nabanggit niyo yun. Very interesting din yung kanina na from 2019 to 2024, wala siyang dineclare na cash on hand or in bank, no? What does this tell you? Nakalagay dito none. Well, walang naniniwala. Katulad nga ng sabi ni Congressman Chua, pwede pala yun, wala talagang cash over the course of several years, no? Hindi ko alam kung was it a mistake, pero alam po ninyo, syempre,
kailangan ho precise ho yung laman ng salin eh. Kasi you have to notarize that, no? So that becomes kumbaga you will perjure yourself if hindi totoo yung laman po niyan, no? So kaya nga, halimbawa kung nagkaroon ng time deposit, so ibig sabihin time deposit kasi it is placed there over a course of time eh. Di ba? Oh, tapos pagka ginawa yan over 2019 to 2024, paano nangyari yun? Kasi pwede nila sabihin halimbawa, hindi, nagpasok kami ng 100 million ng Lunes, linabas din namin yan nung Martes. Kaya talagang wala kayong makikita dyan. Hindi ba? Pwede yung sabihin yun eh. Hindi ba? Pero yung time deposit kasi, syempre required po talaga yun na andun siya over the course of several weeks or several months, or several years. So, mahirap sabihin na, hindi, pinasok ko ng Lunes, linabas ko ng Martes. It doesn't work that way. Pero ito, hindi ba umaabot na sa level ng absurdity ito para hindi ka mag-declare ng cash on hand o pera sa bangko? Hindi, totoo. Totoo naman kasi in the first place, nag-declare naman sila ng cash on hand previously eh. Hindi ba? Yun nga. All the years na meron ho sila, they were declaring it, no? 07 to 2012, 16 to 18, they were declaring it, no? So, hindi ko alam kung, I don't know, I don't know. I don't want to speculate on who made the SALN, if it was her. Kasi, syempre, ang assumption natin, if she signed on it, it was her. Di ba? That made that SALN. Pero nga, quite literally, no, pag sinabing cash in hand tsaka pera sa bangko, kung ano yung meron ka sa bangko at yung meron ka that you can easily dispose of. Tama? Actually, yung practical naman ng ginagawa doon, bubuksan mo yung, di ba, banking app, isulat mo doon kung on the day na ginawa mo yung salin mo, isusulat mo kung ano yung laman ng bangko mo, kung marami kang bangko, i-add mo lang lahat yun.